Maagang nagising si Grayson dahil sa ingay na kanyang narinig. Kahit medyo nagtataka, ay bumangon siya sa kadahan-dahang lumapit sa pintuan para buksan iyon. Nang mabuksan na niya ay sinilip niya ang kusina nila at napagtanto niyang nagmumula roon ng ingay na kanyang naririnig. Kaninong pusa na naman kaya ang nagawi rito sa bahay? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa kusina at noong nasa pintuan na siya ay tinignan niya ang loob. Medyo nagulat pa siya noong makita niyang may babaeng naroon na nagluluto. Natulala si Grayson noong mawari niyang ang babaeng nagluluto ay ang kanyang ina. Lalo pang hindi nakagalaw ang lalaki sa kanyang kinatatayuan noong umarap sa kanya ang kanyang ina at saka ngumiti. Sandali lang anak ha, nagluluto pa ang nanay. Magiliw na wika nito. Kumabog ang dibdib ni Grayson. Kinabahan siya sa hindi niya malamang dahilan. Hindi niya kasi inaasahan na makikita niya pang muli ang kanyang ina sa kanilang bahay. Ilang linggo na rin kasi mula noong lumisan ang kanyang ina. Bakit ka pa bumalik? Pautal-utal na tanong ng lalaki sa kanyang ina. Muling umiti ang babae sa kanya at malumanay na nagsalita. Ayaw ko kasing iwan ka. Alam kong walang mag-aalaga sa'yo rito kaya kung ayaw mong manatili ako rito, sumama ka na lang sa akin. Nagsimula ng tumulo ang gabutil na pawis sa mukha ni Grayson. Kahit pinipigilan niya ay nangangatog pa rin ang kanyang mga tuhod. Nahalata iyon ng kanyang ina kung kaya muli siyang bumalik sa pagluluto. Hindi alam ni Grayson ang kanyang gagawin kung kaya kinusot niya ng kinusot ang kanyang mga mata. Ang akala niya ay guni-guni lang ang lahat pero hindi pa rin nawawala sa paningin niya ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Pagkatapos ay naupo sa upuang naroon. Kahit kabado, ay minasdan niya ang bawat galaw ng kanyang ina. Kaagad na inihain ng babae ang kanyang niluto sa harapan ni Grayson. Hindi pa rin nawawala ang mga ngiti sa labi nito. Samantalang si Grayson naman ay hindi pinahahalatang kabado siya. Kumain ka na anak. Masarap ang niluto ko para sa'yo. Malambing na wika ng nanay niya sa kanyang anak. Napatitig lang si Grayson sa nakaputing ali. Pilit niyang inuusisa kung totoo ba o imahinasyon lamang ang kanyang nakikita. Sige na anak, kumain ka na. Walang nagawa si Grayson. Kahit may pag-aagam-agam sa kanyang isipan, ay minabuti niyang kainin ang sinangag na may itlog na niluto ng kanyang ina. Hindi na niya nagawa pang tumingin sa ali dahil naging abala siya sa pagkain. Pagkatapos niyang kumain ay nagpalingalinga siya. Hinalap niya kung saan nagpunta ang kanyang ina. Subalit hindi na niya ito nakita. Inisip niyang baka nasa labas lamang iyon kung kaya nagpasya siyang ilagay na lang ang pinagkainan niya sa lababo. Akmang iaangat na sana niya ang pinggan nang mapansin niya ang kung anumang naroon sa kanyang plato. Ano tong mga to? Bulak? Saan naman ang galing tong mga to? Kinakabahang tanong ni Grayson sa kanyang sarili. Napaisip siya at nang sumagi ulit sa isipan niya ang pangyayaring pilit niyang kinakalimutan ay nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Minabuti niyang ilagay na lang sa lababo ang mga hugasin. Pagkatapos ay lumabas sa kanilang bahay. Tumungo siya sa likuran ng kanilang bahay at tinignan ang hardin ng mga bulaklak ng kanyang ina. Pinagmasdan niya ang mga iyon at namangha siya sa bilis ng pagbukadkad ng mga bulaklak. Ang gaganda nila ano? Napalingon si Grayson noong marinig niya ang boses ng kanyang ina.
Napalunok siya ng kanyang laway nang makitang nakatayo sa kanyang likuran ang inang putlang-putla at nakayapak lamang. Hindi nakatugon si Grayson. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa may dumamping malamig na hangin sa kanyang pisngi. Nakaramdam ng kilabot sa buong katauhan niya si Grayson, kung kaya bumalik siya sa loob ng kanilang bahay. "Hindi ka na pwede rito. Kailangan mo lang umalis ng tuluyan," wika nito. Kaagad siyang dumiretso sa silid ng kanyang ina. Pagkatapos ay inipon lahat ng kanyang mga kagamitang naroon. Iisa lang ang alam niyang paraan para hindi na bumalik pa ang kanyang ina: ang sunugin ang kanyang mga gamit. Hinakot ni Grayson patungo sa likod bahay nila ang mga gamit ng kanyang ina. Noong maubos na iyon, ay nagpasya siyang kumuha ng gasolina at posporo. Papalabas na sana ulit siya ng kanilang bahay noong may kumalabit sa kanya. Alam ni Grayson na ang kanyang inay iyon, kung kaya hindi siya lumingon. Narinig pa niya iyong humikbi, subalit hindi pa rin iyon pinansin ng lalaki. Dumiretso siya sa labas kung saan niya inipon ang mga gamit ng kanyang ina at walang pag-aalinlangang pinuhusan iyon ng gasolina. Pagkatapos ay sinindihan. "Ayan, sumama ka na sa usok," wika pa ni Grayson habang tinitignan ang sinusunog niyang paunti-unting natutupok. Nakaramdam ng ginhawa sa kanyang dibdib ang binata. Naniwala siyang dahil sa kanyang ginawa ay tuluyan nang hindi makababalik ang kanyang ina. Kaagad siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay at saglit na nagpahinga. Naalala niyang hindi pa pala siya nakapagluto, kung kaya kinuha niya ang kapirasong atay na nasa frigider. Naisip niyang gawing adobo iyon, subalit hindi niya napigilan ng masuka noong makitang inuuod pala iyon. Naisip niyang sira na pala ang ref na iyon kahit noong hindi pa umaalis ang kanyang nanay. Dahil walang makain, ay nagpasya siyang matulog na lang at tiisin ang gutom. Wala na kasi siyang pakialam sa lahat ng bagay, lalo na sa kanyang sarili. "Kalayaan sa lahat, iyan lang ang gusto ko," wika pa niya sa kanyang sarili habang inaalala ang pagbubunganga ng kanyang nanay. Tuluyang nakatulog si Grayson sa kanyang higaan, subalit muli siyang nalimpungatan noong makarinig siya ng ingay sa kusina. Parang may naghahasa ng patalim doon, dahilan para agad na mapabalikwas ang lalaki. Madilim na ang paligid, kung kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso at tumulo ang gabutil na pawis sa kanyang pisngi dahil hindi niya alam kung sino ang naroon. Walang ano-ano ay biglang sumindi ang ilaw. Tumayo si Grayson mula sa pagkakahiga. Noong maglalakad na sana siya para silipin kung sino ang gumagawa ng ingay sa kusina, ay namatay ang ilaw. Nagpatay sindi iyon, dahilan para mapaupo ang lalaki sa kanyang higaan. Napamura siya dahil sa sindak noong makita niya ang isang babaeng naaagnas ang buong katawan at may butas sa bandang kanan ng kanyang tiyan. Nakasuot iyon ng gutay-gutay na puting bestida at may hawak na patalim. Inay? Nanginig ang buong katawan niya dahil hindi niya akalaing bumalik pa rin ang kanyang ina na pinatay niya magdadalawang linggo na ang nakalipas. Hindi ba patay ka na? Hindi kaagad nakasagot ang naaagnas na babae. Ngumisi ito kay Grayson at tumitig ng matalim. Oo, patay na ako kasi pinatay mo ko.
Nanlilisik ang mga nabubulok na mata ng babae habang nakatitig kay Grayson. Humakbang ito papalapit sa pwesto ng lalaki at saka humalakhak. Kung gayon, bakit ka pa nandito? Hindi ba dapat nagiging pataba ka na sa mga tanim mo dahil mas inaalagaan mo sila? Halo-halo na ang emosyon ng lalaki ng mga sandaling iyon. Naging blanko ang kanyang isipan at nakatitig na lamang siya sa naaagnas na katawan ng kanyang ina. Walang ano-ano ay kinuha ng ina ni Grayson ang una na nasa higaan nito. Itinulak niya ang lalaki hanggang sa napahiga na ito sa kama. Isasama kita anak at pangako, aalagaan kita kung saan man tayo mapunta. Pagkawikan ng babae ng mga katagang iyon ay tinakpan niya ng una na mukha ni Grayson, kagaya ng pamamaraan ng pagpatay nito sa kanya. Nagpumiglas ang lalaki, subalit sa halip na kunin ng babae ang unan, ay sinaksak niya ang kanyang anak sa tiyan. Makaraan ng ilang minuto ay hindi na humihinga ang lalaki. Tinukot ng nanay niya ang atay ni Grayson at saka inilagay sa loob ng sirang refrigerator. Pagkabalik ng babae sa silid ng kanyang anak, ay kaagad niya itong hinalikan sa noo. Tayo na anak. Pagkasabi ng multo ng ina ni Grayson, ay tila may usok na lumabas mula sa katawan ng lalaki. Tumabi iyon sa babae at walang ano-ano ay dahan-dahan silang nalusaw sa malamig na hangin dumaan sa silid. Makalipas ang ilang araw ay nagtaka ang mga tao dahil sa nakakasulasok na amoy na nagmumula sa bahay ni Grayson. Nagtaka na rin sila dahil halos 2 linggo nang hindi lumalabas ang lalaki at ang ina nito. Hinaluguhog nila ang buong bahay at halos maduwal silang lahat noong makita nila ang bangkay ni Grayson na wala ng atay. Lahat sila ay nagtaka kung sino ang pumatay sa lalaki. Dahil noong siyasatin ng mga eksperto ang bakas ng daliri sa patalim, ay pangmamayari iyon ni Grayson. Kalaunan, natuklasan ng mga pulis ang 2 atay na nasa loob ng refrigerator. Ginalugan nila ang buong paligid hanggang sa matanto nilang sa hardin pala na ilibing ang bangkay ng ina ni Grayson. Nalaman din nilang ang lalaki mismo ang pumaslang sa sarili niyang ina. Ang tanging misteryo lamang na naiiwan ay kung sino ang tunay na salarin sa pagpatay kay Grayson. Ganun pa man ay marami ang haka-hakang umusbong na ang ina mismo ni Grayson ang siyang pumatay sa anak niya bilang ganti.